Adult Filipino registered voters. Pag po ba Okay. tinatanong sila, pinapakitaan, kumbaga nagpapakita sila ng ebidensya that they are really registered voters? Eh, hindi. Ang katanungan dyan ay kung sila rehistrado doon sa kanilang lugar na titirahan, kung sila malamang naboboto. Hindi na hiningan ng Ng ID for proof. Kasi kahit ako wala akong ID eh. DJ Oo, Tata. oo. Opo. Sige. Sir, dito sa approval and trust ratings, hindi naman to yung unang beses na may ugnayan tayo, pero para lang ma-refresh yung memory nitong mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo at sa TV, ano pong simple definition para mas maintindihan ng mga kapatid natin itong trust and approval ratings at anong pagkakaiba po niyan? Yung approval, ang tanong dyan ay kung sila aprobado sa pagganap ng tungkulin ng partikular na mataas na opisyal. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihambing yung approval rating ng presidente kasi ang tanong doon ay kung kayo nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin na bilang presidente o bilang vice-presidente. So, it's the performance of their duty. Yung pagtitiwala, ang katanungan doon, kung sila ay nagtitiwala o hindi nagtitiwala o hindi masabi kung nagtitiwala o hindi nagtitiwala. So, ito maaaring ihambing yung trust rating ng mga matataas na opisyal. Yung sa approval, hindi. Kasi magkakaiba ang kanila tungkulin, tungkulin ng Presidente ng Senado at ang tagapagsalita ng mababang kapulungan. Ayan, mas naiintindihan na natin ngayon ang kahulugan nitong approval at trust ratings. Sir, dito nga po sa latest survey ng Pulse Asia, bumaba ang approval maging ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa mga areas po ito and medyo drastic po ba yung pagbaba ng ratings ng dalawang mataas na opisyalis ng bansa? Sa pangbawan DJ Chacha, yung bumaba ang rating ay si Vice Presidente Sara Duterte, ang Presidente ng Senado, si Jesus Escudero, at ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan, si House Speaker. Speaker Romualdez. So, yun, bumaba sila. 10 points ang binababa ni Sara Duterte, 7 kay Cheese, at minus 7 points kay Martin Romualdez. Yung kay Pangulong Marcos, hindi naman bumaba. Sa pangkalatan sa pagbubansa kasi 2 puntos lang within the margin of error. Pero malaking binaba ay doon sa Mindanao kung saan halos isa na lang sa 10 ang nagsasabing sila ay nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo ng sa pagganap ng kanyang tungkulin. No? So parang hindi na malinaw na hindi nasisiyahan yung karamihan sa Mindanao Sa Pangulo. sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo kasi 55% ang disapproving of his performance as president among the people of Mindanao. Kung sa Mindanao bumaba ang ratings ng Pangulong Marcos, saang area naman po siya tumaas? Walang area tumaas, Wala. kaya halos na natili lang. Tumaas ng kaunti lang yung balance of Luzon pero within the margin of error yun eh. So hindi natin pwede sabihin na malaki ang itinaas. So dito po sa 4 puntos lang. Oo. Sir Ronald, dito sa Maynila, sa NCR, ang ratings niya, kumbaga, remain pa rin kung paano yung before. Walang pagalaw. Walang paggalaw, majority, yung kanyang approval. Silang dalawa ni Senate President Jesus Escudero ang majority approval sa Mindanao. Majority ang pinakamalaki- approval, I'm sorry, majority approval pareho sila ni Senator Cheese na bumaba sa Mindanao? Si Senator Cheese hindi gaano bumaba siya sa Mindanao. No? Yung approval niya bumaba ng 15 points sa Mindanao. So mas malaki kaysa sa pagbaba ng approval ni Bongbong Marcos. Ganun din yung kanyang pagtitiwala bumaba din sa Mindanao. So mukhang may withdrawal ng support ng mga taga Mindanao sa Pangulo at sa Pangulo ng Senado at sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan. So, dyan sa Mindanao, bumaba si Pangulong Marcos, si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez, pero dyan naman tumaas si Vice President Sara Duterte. Hindi rin. Hindi rin. Oo. Bumaba rin. Actually, ang kakaiba dito sa survey nito, kasi dati-dati, pag tinanong mo yung mga taga Mindanao, halos lahat sila, 90%, over 90% ang nagsasabing approving or for Sara. of the Vice President. Bumaba ng 13 puntos yung kanyang approval sa mga taga Mindanao at yung kanyang pagtitiwala, bumaba rin ng 9 puntos sa mga taga Mindanao. So, ibig sabihin, may bahagi naman, dati nagsusuporta sa kanya sa Mindanao na lumipat na doon sa sinasabi natin undecided. Hindi masabi kung sila nagtitiwala o aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Nakakaiba, no? Kasi ano yan eh, nandiyan ang supporter si VP Sara sa area na yan. Oo. Tsaka babalikan natin yung kanyang ama, yung nakaraang Pangulo. Hindi bumitaw yung mga taga Mindanao pag tinatanong mo sa kanilang pagtitiwala at pag-aaproba sa kanyang pagganap ng tungkulin. So, paano i-explain yung mga balita na majority ng approval rating na 80% ni VP Sara ay nasa Mindanao? It doesn't mean na tumaas siya.
Hindi. Actually, ang approval rating ni Bibi Sara, ang pinamalaking pagbabago ng matataas na opisyal. 10 puntos ang binaba. Hindi na majority ang approval niya. Noong nakalaang namin survey, 60%. Ngayon ay kalahati na lang. Ang kanyang pagtitiwala, bumaba na mas malaking level. No? 12 points ang binababa from 61 to 49. So, hindi na rin majority. At umakyat yung kanyang distrust at disapproval. No? Ng 10. Higit sa 10 puntos yung sa disapproval. Oo. Kamusta po yung approval and trust ratings naman ni VP Sara dito sa Metro Manila, sa NCR? Pinamababa ang NCR kahit noong September. Isa lang sa 3 ang nag-a-approve sa kanyang performance ng kanyang duties as Vice President. 1 out of 4 would be disapproving. So, 28% yung sa aming data. Doon sa pagtitiwala, ganoon rin. Isa sa 3 lang nagtitiwala sa kanya sa NCR. At lumaki yung distrust sa NCR. Halos 4 sa 10 na ngayon. Sa 4 sa 10, 43%. Ang hindi nagtitiwala kay Vice Presidente Sara. So among all the officials, ang pinakamalaki po ang pagbaba yung kay VP Sara dahil nga may kinalaman sa impeachment itong laman ng survey. May kinalaman sa impeachment, may kinalaman siguro sa palitan ng payag sa pagitan niya at yung kanyang mga binitawang salita. Kasi itong nakaraang 3 buwan, hindi ko na maalala, BJ Chacha, kung ilang beses siya nagkaroon ng tinatawag na press con. O kung saan nagbitaw po siya ng maanghang na salita, oo. Whether this is face-to-face or virtual, yun nga, yung gravity ng kanyang mga pinitawang salita, yung bigat ng mga yun, anghang, maaaring naka-apekto sa opinion. But then again, hindi lang si VP Sara, lahat ng mga pinakamataas sa opisyalis natin dito sa bansa, bumaba nga po yung trust and approval ratings. Yun nga lang, yun sa kanya yung may pinakamalaki. Siguro ang pinaka, dito, kung ikukumpara natin sa mga nakaraang administrasyon, ngayon lang natin makikita na sa apat sa pinabataas sa opisyal ng ating bansa, isa lang ang may majority approval and trust. Which is the President? Which is the Senate President. Senate President. Oo, pero again, kahit na mataas yung approval ni Senator Cheese, bumaba pa rin siya. Bumaba pa rin. Oo. Kasi dati, kung maalala ko, yung Pangulong Noynoy, Pangulong Duterte, hindi ganun kabilis ang pagbagsak ng kanilang approval and trust. Ng mga matataas sa opisyalis. Ng mga matataas sa opisyal na bababa sa mayorya. Ngayon, ang tanong dyan ay bakit mas mababa sa mayorya ang nagtitiwala at nag-approve sa 3 sa pinamataas na opisyal ng ating bansa. May kinalaman ba ito sa kalagayan ng politika at pamamahala sa ating bansa? Oo nga, no? Kasi tama yung sinabi niyo. So first time po ito sa survey na 4 sila, na sabay-sabay yung pagbaba. Kahit pa iba-iba sila ng stand ngayon on different issues. Kasi alam naman natin, nawatak na nga yung unity. Pero pare-pareho silang bumaba. Pare-pareho mababa sa majority, maliban na lang sa isa, at 3 sa 4 ang bumaba ang kanilang approval at trust. Ito ba'y nahulugan na hindi na nasisiyahan ang publiko nang nangyayari sa politika at pamamahala sa ating bansa. Kasi kakaiba ito kung ikukumpara natin doon sa panahon ni Previous administration. Yumaong Noynoy Aquino, si Rodrigo Duterte. Hindi natin makukumpara doon kay GMA kasi medyo mas mababa noon. Tsaka hindi nun, ang Pangulong Duterte, even nung patapos na yung termino, mataas pa rin, no? Ang approval at trust rating. So, Even si Noynoy had majority approval and trust, I think, when he ended his term. So, ito ba nahulugan na ang tingin ng mamamayan ay may pagulo, hindi nasa ayos, hindi natututukan. At nakikita na natin yun doon sa survey, no, na 8 sa 10 nagsasabing hindi namin nagugustuhan ang ginagawa sa pagtugon sa pangunahing usapin na mataas na presyo ng mga bilihin. So kasama din po dyan sa rating sa ginawa ng Pulse Asia, yung pinakagusto sana ulit natugunan ng mga Pilipino? Inflation pa rin, kagaya po ng dati? Inflation pa rin. Significant majority say mataas ang presyo ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inflation 74%. Material conditions, yung kita ng mga manggagawa, bayad ng mga manggagawa. Wages, Yung kahirapan, tapos yung trabaho, at ang paglaban sa katiwalian. Yun yung unang 5. At pag tingnan natin, doon sa 5 na yan, mas mataas yung disapproval kaysa sa approval. Doon sa 5 pangunahing usapin. So, lalo na sa mataas na presyo mga bilihin. So itong bangayan ng ating mga highest officials, kaliwat kanan ng tirada nila sa bawat isa, hindi nakatulong dito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia? Yes,